sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Konsehal Father Saldi Fababaer, alas 4:16. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jazz. Ano po, hindi na masyadong mainit, ano ha? Makulimlim na, malamig-lamig na. Ang mainit na lamang ay politika. Ayun. Yan, grabe. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Biyernes. Oy, TGIF. Tanggalit sa Friday, ngayong ngayong 9 ng buwan ng Mayo. At sa ating mga headlines, naku, good news mga kuya, ha? Sa mga taxi drivers, jeepney drivers, truck drivers dyan. Abay, ang good news, meron pong tapyas presyo ng produktong petrol sa susunod na linggo. Ayon po yan sa Department of Energy. 2,000 pisong taas allowance sa mga guro at poll workers inaprubahan ni Pangulong BBM. 40 election-related cases of violence na nangyari itong panahon ng eleksyon. Kinumpirma ng Philippine National Police. Pagbabantay sa desisyon 2025, tiniyak ng election watchdogs na kinabibilangan ng NAMFREL, PPCRV at Lente. Buhay pa pala ang NAMFREL. Vice President Inday Sara Duterte Carpio umarap kanina sa Department of Justice sa kaso nitong inciting to sedition at grave threats laban sa Pangulong Marcos, First Lady Lisa at Speaker Romualdez. Scam hub sa Makati, ni-raid ng immigration ang 31 foreigners arestado. Ayan, ubusin yung mga nanggugulo sa atin. Higit kalahating bilyong pisong vape products nasa kote naman sa Bulacan. Mga kandidato sa Ordaneta lagot sa Comelec sa viral na kissing auction. Naku, meron bang susunod kay Atty. Siena i-disqualify? Naman. Samantala, simbahang Katoliko. Ito pala, viral na driver na sangkot sa animal cruelty. Sa isang aso, lagot naman sa LTO. Bakit sa LTO? Anong ginawa? Ha? Sinagasaan ba? Simbahang Katolika, meron ng bagong Santo Papa. Papal Conclave kay Pope Leo XIV, isa sa pinakamabilis sa kasaysayan ng Vatican. At ngayon sa detalye ng ating mabalita, ito muna, abay mainit-init pa ang ating flash report. Flash Report. Flash Report! Uy, good news sa mga teachers na maglilingkod, magsisilbi sa eleksyon. Sa Lunes, dadagdag na po ang kanilang allowance ng limpak-limpak na 2,000 piso. Alamin natin ang report mula kay RS number 14 mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let.
Lakay Mistea alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan ng Department of Budget and Management ang 2,000 pesos across the board increase sa mga guro at iba pang magtatrabaho ngayong eleksyon. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, batid ng Pangulo ang pagod, puyat at sakripisyo ng mga guro at poll workers, kaya naman marapat lang nataasan ang kanilang benepisyo. Dahil dito, ang bagong honoraria rate para sa Electoral Board ay 12,000 pesos mula sa dating 10,000 pesos para sa chairperson, 11,000 pesos mula sa dating 9,000 pesos para sa poll clerk, 11,000 pesos mula sa dating 9,000 pesos para sa third member, at 8,000 pesos mula sa dating 6,000 pesos para sa support staff. Ito si Letter Ciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Yes, Sakay. Maingay yata yung background mo. Nagsimula na ba ang meeting de abansa ng alyansa ng bagong Pilipino? Mga senatorial candidates ng administrasyon sa Mandaluyong. Nandito na ako lakay sa venue pero hindi pa alyansa ito. Ito ay lokal pa lamang. Dito sa Mandaluyong lakay. Maya-maya yung alyansa, siyempre ang inaabangan si Pangulong Marcos. Wala pa yung mga kandidato sa pagkasenador dyan? Wala pa sa ngayon lakay. Nandito na pero wala pa sila sa stage lakay. Local candidates pa lang. Ayan. Okay, maraming salamat. Local candidates pa lamang. Ayan, saang lugar yan para iwasan na ating mga motorista para hindi matraffic? 9 de Febrero lakay. 9 de Febrero. Okay, maraming salamat, Miss Letta. Balikan nila kay Letta Narciso mula sa Mandaluyong, 9 de Febrero, Mandaluyong City. At sa ating mga good news, asan na po ang oil price rollback, mga kuya? Ha? Sa susunod na linggo, siyempre araw ng Martes yan. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, 30 centavos ba yan? Hanggang 75 centavos na ang rollback kada litro ng gasolina. At good news ito mga kuya, mga jeepney drivers. Abay sa diesel, baka daw po bawasan ng 1 peso and 35 centavos kada litro. At 1 peso and 45 centavos naman sa kerosene. Ang rollback ay bunsod na inasang pagtaas ng oil production sa susunod na buwan at epekto daw ng taripa ng Amerika. Samantala, nabawasan ang mga Pilipinong itinuturing ang sarili na mahirap. Ayon ito sa resulta ng pag-aaral ng Okta Research kung saan naitala ang self-rated poverty sa 42% nitong buwan ng Abril. Mas bababa ito kumpara sa 50% na naitala noong November 2024. Samantala, bumaba rin ang porsyento ng mga Pilipinong food poor sa 35% mula sa 49% na naitala noong nakaraang taon. Ayon pa sa Okta, karamihan sa mga nagsasabing sila ay mahirap ay mula sa Mindanao at sinundan naman ng mga taga-Visayas. Sa Mindanao rin naitala ang pinakamaraming food poor habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Samantala, umabot na sa 4 na po ang bilang naman ng mga kumpirmadong election-related incidents, yung pong mga napatay sa mga ambus, nasugatan na may kinalaman sa idaraos na eleksyon. Ayon sa Philippine National Police, mula sa naturang bilang, 26 ay tinuturing na violent, habang 14 naman ang non-violent. Ba't ganito? Dapat yung bilang ng mga namatay at nasugatan. Ayon pa sa PNP na medyo kulang-kulang ang detalye, ayan, pinakaraming naitalang karahasan may kaugnayan sa eleksyon ay ang sa BARM, Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao, na may 8 incident at kasunod ang Cordillera na may 7. Ano ito mga 7? Ilan ang sugatan dito at namatay? 3 ang naitala sa Sambang Peninsula, 2 sa Cagayan Valley at 1 naman sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Eastern Visayas, Davao Region at Soc-Sargen. Samantala, umabot naman sa 2,923 katao ang inaresto naman dahil naman sa paglabag sa election gun ban.
Samantala, tiniyak ng election watchdog na kinabibilangan ng NAMFREL, PPCRV at Lente ang kanilang kahandaan para sa nalalapit na desisyon 2025. Ito ay sa kabila ng mga issue sa bagong automated counting machines ng Miriu at mga pangambang may banyagang impluensya sa halalan. Sa isang forum sa San Juan City, sinabi ng tatlong grupo na kumpiyansa sila sa preparasyon ng COMELEC lalo na't may sapat na backup units para sa higit 94,000 clustered precincts. Ngunit iginiit ng mga watchdog na ang dapat mas tutukan ay ang kalidad ng boto dahil patuloy na hamon ng vote buying at disinformation. Babala ng Lente, maaaring makaapekto ang fake news sa desisyon ng mga botante kung hindi ito agad maitatama. Nagpahayag naman ng pagdududa ang NAMFREL sa posibilidad ng foreign influence sa halalan, kasunod ng mga pahayag ng ilang senador at security officials. Samantalan, magpapakilos ang PPCRV ng nasa 350,000 volunteers para tumulong sa pagbabantay sa halalan sa buong bansa. Samantala, abot naman sa 4,125 ang mga preso o persons deprived of liberty sa mga iba't ibang kulungan. Kasama na ang Bureau of Corrections ang kwalipikadong bumoto sa darating na eleksyon. Talaga? Inatasan ni Bucor Director General Gregorio Katapang ang superintendents ng mga operating prisons and penal farms natiyakin na maayos at mapayapang eleksyon sa kanilang area of jurisdiction. Para itong mga kakosa kaya, sila ba ay papayag ang lumabas, pupunta ng presinto? O may mga taga-COMELEC na pupunta sa kulungan? Pinakamaraming botante ay magbumula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa na may 2,135 na mga kakosa. Sinundan ng Davao Prison and Penal Farm na may 924 na PDL at Leyte Regional Prison na may 421 na PDL. At nasa 290 naman ang mga preso mula sa San Ramon Prison and Penal Farm at 140 naman mula sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan. Sa iba pang balita, binigyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permit ang 829 na unit ng bus upang bumiyahe sa labas ng kanilang ruta sa panahon ng national at local elections. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, valid ng 10 araw ang special permit na magsisimula ngayong araw hanggang Mayo 18. Ang dagdag na units ng bus ay bahagi ng aksyon ng LTFRB kasabay ng inaasahang exodus ng mga botante na nagsimula ng mag-uwian sa probinsya. Binigyan diin na opisyal na ang lahat ng mga special permit ay para sa general riding public at walang pinayagang bus o bus unit para sa politiko na maghahatid o magsusundo ng kanilang mga taga-suporta. Napaka-KJ naman ang COMELEC. Ihahatid lang kasusunduin, bawal na. Samantala, nasa heightened security alert naman ngayon ang MRT-3 bilang pagganda naman sa 2025 midterm elections. Inaasahan ng Department of Transportation ang pagdagsa ng mga pasahero pagdating sa araw na eleksyon sa darating na Lunes sa Mayo 12. Naglagyan naman ng police help desk sa mga istasyon at nakadeploy na rin ang mga Kenan units at tauhan mula sa Philippine Coast Guard sakaling magkaroon ng mga bomb threat. Tiniyak din ng DOTR na mayroong sapat na bilang ng tren kahit peak hours ng biyahe. Samantala, ipaglalaban din ng 106 Trabaho Party List ang pantay na job opportunities para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Ayon sa partido, tulad ng ibang karaniwang ordinaryo, makatuwira na mabigyan din ng patas na pagtrato ang mga miyembro ng naturang komunidad. Tinukoy ng Trabaho Party List na bukod sa tamang sweldo at sapat na benepisyo, ipupursige din ng partido na magkaroon ng regular na gender sensitivity training sa mga opisina. Layunin ng hakbang na maiwasan ang diskriminasyon sa mga empleyado na miyembro ng LGBTQIA+ community sa gobyerno man o sa pampribadong sektor.
Samantala, nag-issue naman ng show cause order ang COMELEC laban kay Lawag, Ilocos Norte re-electionist Mayor Michael Marcos Kion. Dahil umano sa vote buying, ang pinsan ng presidente. Ayon sa COMELEC, nagugat ang kaso sa isang social media post na may petsang May 8 na nagpapakita na isa sa mga taga-suporta ni Michael Kion, Mayor Michael Marcos Kion, na inaresto dahil daw sa pagbili ng boto. Nakatanggap na rin ng komite ang ulat na nagsasabing namimigay umano ng pera si Mayor Kion kapalit ng boto, ngunit pinagbawal nito ang paggamit ng cellphone upang hindi makuhanan ng litrato o kaya ebidensya. Binigyan naman si Mayor Marcos Kion ng 3 araw para magpaliwanag sa COMELEC. Samantala, dumalo sa preliminary investigation si Vice President Sara Duterte sa Department of Justice sa Maynila ngayong araw. Kaugnay ito ng kasong inciting to sedition at grave threats na inihain laban sa kanya ng NBI kasunod ng ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Office of the Vice President spokesperson Attorney Michael Powa, si Vice President Sara mismo ang nagdesisyong dumalo sa investigasyon ngayon at inaasahang magkakaroon ng due process ang naturang kaso. Dingin natin ang pahayag ni Powa. Well, we're just trusting the process. We're expecting, like we said kanina, we expect due process to be given, of course, to the Vice President. But not just to the Vice President, to anyone for that matter. So, ito na lang po natin kung ano yung mga developments. Samantala, tiniyak din naman ni Justice Secretary Boying Remulla na magkakaroon ng tamang proseso sa investigasyon kaugnay ng kasong inihain ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Babalikan natin nilang pang detalye na ating mga balita. Nako, yung mga kandidato sa Ordenata City, Pangasinan, lagot naman sa comment dahil sa viral na kissing auction. Ayan, magkano ba yun? At scam hub sa Makati City ni raid na mautuhan ng Bureau of Immigration, 31 foreigners. Inaresto, sige ubusin ang mga yan. Nanggugol sila sa ating bansa. At may higit kalahating bilyong pisong vape products. Aba, kinumpis ka naman sa isang raid sa Bulacan. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik. Oras, birthday boy Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Mr. Mike Laurel ng PMA Sandigan 82. At Attorney Arta Paras ng Commission on Appointments. Mr. Cecily, Mr. Michael Guy, oras alas 4:34 na. Break time! Maraming salamat po sa pakinig sa aming magandang political advertisement. Oras, Miss Thea? Alas 4:44. At ngayon balikan natin ang detalye ng ating mga balita, pero meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Isang lalaki po mabigyan ng hubot-hubad. Inaresto dyan sa may Ninoy Aquino International Airport habang yakap-yakap ang landing gear. Ayan, yung gulong ng isang eroplano sa tarmac ng NAIA. Aba, anyari sa kanya? Ayan. Alamin nga natin ang report mula kay Aris number 6, Sherwin Alfaro. Please come in, Sherwin. Laki, iba talaga nagagawa ng init yata ngayon. Para na to sa init sa magdamag, laki. Bakit na? Dapat tumalo na lang sa Manila ba? Bakit naman doon sa tarmac pa na NAIA? Mas mainit. Di malaman laki kung niroromansa nito yung landing gear ng aeroplano nung mahuli ng isang security personnel ng isang airline company na habang nakaparada sa bay number 6 ng NAIA Terminal 1. Itong lalaki na hubot-hubad na nanlilimahid sa putek, lakay. Oh. At may taong grasa. May baong tuwalya to, lakay. Makikita may parang nasa edad na 25 pataas. Abay, bata itong pa. naturang lalaki
nang makita at maaresto ito ng mga security personnel sa loob ng restricted area lakay sa tarmac mismo ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ang naturang lalaki ay di malaman lakay ng mga otoridad kung saan dumaan at naka-access dito sa napaka-secured na area. Tunay nga lakay yung mga eroplano habang ito'y naghihintay ng paserde na doon sa kanya mga bay lakay, di ba? Yung may tube na dinadaanan ng mga pasahero para sumakay doon sa loob ng eroplano. At yung naturang eroplano nakapark dahil overnight park itong naturang airline na hindi na natin muna babanggitin na kung anong airline ito nang makita na lamang habang nag-i-inspection yung security personnel ng naturang airline. Nagulat ito na makita yung lalaking hubot-hubad habang yapos-yapos yung landing gear. As in naked, Sherwin, wala man lang karasonsilyo, walang underwear? Hindi nakatakip ng maayos yung tuwalya? Putik lang ang saplot lakay ng katawan ng lalaki. Di malaman kung ito'y dumaan ba sa drainage system o sa putikang bahagi na mga imbornal sa loob. Pero ang sinasabi ng airport authorities lakay, secured at naka-welding yung mga drainage system na naka-install sa loob ng paliparan. Kung ngayon nagsasagawa ng parallel investigation ang Manila International Airport Authority kasama ang NIA Infrastructure Corporation dahil nga sa nagulat sila sa nangyaring insidenteng ito na ngayon Sherwin, security breach na totoo yan. Doon sa pagpasok sa loob ng tarmac ng NAIA, nasa runway. Oo. Dahil nung Enero na kayo, kung matatandaan mo, isang bata yung nahuli din na pa-access dito sa runway sa may bahagi nitong C5. Yung portion ng runway lakay ng NAIA na malapit dyan sa bahagi ng C5 na naka-access at nakapasok doon sa restricted area. Yung bata na sinasabi na amazed doon sa mga runway lights. Kung nahuli ito ng security rin Sherwin, NAIA. Ngayon na kayo Sherwin, anong airlines yung pinuntahan nung lalaki nakahubad? Baka gusto makita yung mga gandang flight attendants diyan. Lakay, ang sinasabi, itong aeroplano na ito ay may dapat palipad din nung naturang araw na madaling araw na Vietnamese Airlines. Vietnamese Airlines. Viet Air. Ang sister lakay parang sasampa to, magtatago dun sa landing gear. At ang pinapalabas lang nitong lalaki wala sa katinoan habang kinapausap ng mga otoridad. Pero may mga pagkakataon na sumasagot naman daw ng tama itong lalaki. So ngayon iniimbestigahan ito ng seryosong violation tong ginawa lakay na pag-access sa respected area na maaring makompromiso yung lipad ng eroplano dahil nga dito sa nangyaring security breach. At ayon kay NAIA GM NAIA Infrastructure Corporation na Jem Alvarez, kanilang titignan lahat ng posibleng anggulo na pinagmulan at saan nakapasok itong naturang lalaki at kanilang imbestigahan din ng lahat ng footages ng CCTV na maaari makabigay ng konklusyon at resulta kung paano naka-access sa restricted area sa loob ng paliparan itong naturang lalaki na subject ngayon at hawak na ngayon ng airport police lakay. So yan ang DZRH. Wala pang pangalan, Sherwin? Walang pangalan? Di pa nakuha ang pangalan? Dahil di pa binibigay lang kayong pangalan pero maya-maya siguro makukuha na rin natin yung informasyon na detalye nitong lalaki dahil hindi pa nila malaman kung nagsasabi na ito ng mga totoong informasyon, detalye dahil ang pinapalabas niya ay may problema sa pag-iisip at ang tanging baon nga lamang nung maaktuhan itong isang tuwalya na ipantatakip na siguro sa kanyang katawan kapag siya'y nakasampa na doon sa loob ng landing gear ng eroplano pag ito'y nag-take off lakay. Okay, maraming salamat Sherwin. Yan ang DZRH News, RH6 Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron pa tayo isang flash report. Flash report. Flash report. Kotse bumaligtad sa SLEX Calamba, 2 ang sugatan. I-detalye mo ang balita RH27 Noche Kakas Noche.
Miss Thea at Lakay, sugatan itong mag-ama matapos maaksidente ang sinasakyang Toyota Vios sa southbound lane ng South Luzon Expressway. Bago ito, Lakay at Miss Thea, na mag-Santo Tomas exit dito sa Calamba, Laguna. Apat ang sakay na magpamilya, Lakay, ditong Toyota Vios. Yung driver ay yung padre de pamilya, sugatan, at yung kanyang anak na 13 anyos na babae ay sugatan din matapos na tumihaya yung kotse dito sa inner lane ng southbound lane ng South Luzon Expressway. Yung patungo ng Batangas Noche o patungo ng Manila? Tama ka dyan, Lakay. Going to Santo o Batangas. Tomas, Batangas. Oo. Bago mag Santo Tomas exit, dito ng pagkalagpas lang Lakay, ng sa may Calamba area, yung Star Toll area, dito nangyari yung aksidente. At yung Lakay, apat yung sakay, yung driver na sugatan, yung misis nito na bit-bit pa yung 1-year-old baby. At anak na babae sa likod naman na Lakay. Ang nangyari dito. Anong dahilan daw, anong dahilan na Noche? Bakit na bumaliktad? May iniwasan ba? Mabilis ang takbo? Mabilis din ang takbo, Lakay. Sumampa dito sa pinaka-barrier dito sa gitna ng o pagitan nitong southbound and northbound ng SLEX. Yung sinasabi ito, Lakay, batay sa ating initial na informasyon nakuha mula sa ating source, yung self-accident, Lakay, dahil nakatulog yung driver na initial na investigasyon na Lakay. Okay. So far, ang injured, Lakay, yung driver, yung padre de pamilya, at yung kanyang anak na 13 anyos na batang babae. Buti wala namatay. Yan ang ating report, RH27, na sikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat Noche Kakas kaya sa mga motorista natin, mga drivers. Ayan, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Ayan, at pagka medyo inantok mga kuya, tumabi muna. Jingle break muna kayo sa mga gas station dyan. Ayan. Kahit sa laybay, Lakay, 5 minutes power nap. Yes, o kaya magkape muna ka ng Jim's Coffee. O kaya Cafe Gusto. Ayan. O kaya Coffee Drop, di ba Kuya Jong? Para magising po, ha? At report mo lamang kay Raymond at Paas, mapayapang eleksyon. Abay, panalangin po ng bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV ng mga kandidato, panalangin sa bagong Santo Papa ng mga kandidato ng alyansa. Aba, talaga? Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Ms. Thea, pangunahing hiling sa ngayon mula sa bagong piling Santo Papa na si Pope Leo XIV para sa Pilipinas ay tulungan tayong ipanalangin ang isang mapayapang halalan sa araw ng Lunes sa huling news conference ng mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa Mandaluyong City. Sinabi niya na dating Senador Tito Soto, Ping Lacson at Congressman Erwin Tulfo na mahalaga na maging matahimik at walang karakasan ng eleksyon. Umaasa si Soto na lalo pang gumanda ang relasyon ng Pilipinas at Vatican sa pamumuno ngayon ni Pope Leo XIV at ipursige ang mga programang iniwan ni Pope Francis para sa mga mahihirap. Sa panig ni Lacson, umaasa itong makatulong ang boses ng bagong Santo Papa para matigil ang mga gera gaya ng pagitan ng Ukraine at Russia dahil apektado ang buong mundo sa mga ganitong kaguluhan. Umaasa rin naman si Congressman Tulfo na matugunan ng bagong Santo Papa ang mga problema sa loob mismo ng simbahan. Personal na pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang meeting de avance ng alyansa ngayong gabi sa 9 de Pebrero sa Mandaluyong City. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Advance. Samantala, House Speaker Romualdez dedma sa impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Idetalyo ang balita RH12 Milky Reganan. Manang Milky.
Kaya't lakay, hayaan mo na lang sila. Sagot ito ni House Speaker Martin Romualdez sa isasampang impeachment complaint ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam kay Romualdez sa Tacloban City, sinabi niya na hindi niya alam kung ano nagtulak kina dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema at sa may bahay nito na si dating Congresswoman Marie Cardema na maghain ng impeachment laban sa Pangulo. Ayon kay Romualdez, sa ngayon hindi pa maaksyonan ng Kamara ang reklamong impeachment dahil sila ay naka-session break. Si House Secretary General Reginald Velasco naman ay nasa seminar kaya walang tumanggap sa Kamara ng impeachment complaint sa planong isampa sana kahapon na mga Cardema. Narito si House Speaker Martin Romualdez. Wala pa tayo, wala session right now. So, not can be done. At sections office na rin, nakasend na sila. What can you say about the timing ko? That's, I don't know. I don't know what inspired. Sa panig naman ng Makabayan Bloc, tinawag nila ang impeachment complaint laban sa Pangulo bilang desperadong diversionary tactic para malihis sa mga Duterte sa kanilang pananagutan. Ayon kina Representative Franz Castro, Arlene Rosas at Raul Manuel, hindi magtatagumpay ang mga Cardema sa pagpapanggap na sila ay para sa mamayan pero nagsisilbi naman daw sa pamilya Duterte. Gate pa ng Makabayan Bloc, maraming problema ang mga kabataan pero sa panunungkulan ng Duterte Youth Party List. Hindi lang concern ang mga kabataan kundi ang agenda ay hindi daw mapanagot si Vice President Sara Duterte sa kanya mga dapat ipaliwanag sa pondo ng taong bayan. Ako si Neil Craig, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Milky Gunan. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. China, obvious na may interest na nakikialam sa ating eleksyon. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Samantala, Mr. ginilitan na Mrs. Hala, ha? Si Mr. ang ginilitan ni Mrs. o si Mrs. ang ginilitan ni Mr. Ha? Grabe, bakit? Ang detalye po na mabalitang niya sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang break time. Oras, Miss Thea. 2 minutos bago mag-alas 5 ng hapon. Pasensya na lang po dahil sa dami ng aming commercial. Ayan, sabi ni Justice De Quiros ng Court of Appeals. Anyalakay. Kuyang, nakatulog na ako sa dami ng commercial ninyo. Hanggang bukas na lang po yan. Monday back to normal na po tayo, kuya. Samantala, impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, walang pinaghuhugutan ayon sa Malacanang. Aris 14. Let Narciso please come in. Nanindigan ang Malacanang na walang batayan ang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na bagamat karapatan ng sino man ang maghain ng reklamo, naniniwala ang palasyo na walang matibay na pinaghuhugutan ang mga aligasyon. Batay sa impeachment complaint na tinangkang ihain sa Kamara kahapon, inakusahan si Pangulong Marcos ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil sa pagpayag umano na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. Muli namang iginiit ni Castro na ang naging aksyon ng Pangulo ay alinsunod sa batas at bahagi ng pagtupad ng Pilipinas sa commitment sa Interpol. Ayon pa kay Castro, tila may pansariling interes sa likod ng reklamo. Pinayuhan naman ito ang Duterte Youth na tumutok na lang sa paggawa ng mga batas na makatutulong sa taong bayan. Ito si Left Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Leta Narciso. Samantala, China obvious na may interes sa Desisyon 2025 ayon kay Secretary Teodoro. I-detalye mo ang balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Halatang interes ng China na makialam sa nalalapit na halalan dito sa Pilipinas. Yan ang iginiit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro 3 araw bago ang 2025 midterm elections. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Chodoro na nasa DNA ng Beijing habang pangalap ng revolusyon sa alinmang lugar. Pero liban sa People's Republic of China, binagit ni Chodoro na may non-state rogue actors pa rin kumikita sa pananabotahe
sa Data Information System. Una nang inilutang ng isang senador ng National Security Council ang posibilidad na sinusubukang magtanim ng China ng disinformation at misinformation o fake news ngayong panahon ng eleksyon. Pakinggan natin ang kalihim. Hindi lamang sa China, kung hindi non-state rogue actors, nila sa cyber. Kasi ang China talagang may interest na pakialaman ang eleksyon dito. Ay, obvious yan. At nakikialam naman talaga yung mga yan kasi nasa DNA nila yan. Sa hiwalay na forum sa lungsod ng San Juan kanina, nagpahayag naman ng duda ang NAMPREL. National Council member na si Marico Racol patungkol sa sinasabing foreign influence sa darating na botohan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, isang mister ginilitan ni Mrs. Wow! Dahil sa issue ng duwaya, ayan, naku, ito pala, ha? Si mister pala ay gustong mag-asawa ng pangalawa. Ayan. +1 daw lakay. Oh, +1. Ayaw ni Mrs. Madi. Alamin nga natin ang detalye mula kay June Dimakutak mula sa Sultan Kudarat. June, please come in. Anyari? Mayor at Teya, itong nangyari ngayon dito sa may Barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, isang asawang lalaking ginilitan ng leeg ng kanyang misis sa loob ng kanilang tahanan sa Barangay Ladia. Kinilala ng Sultan Kudarat Municipal Police Office ang biktima na isang Nuruddin Mustafa, 50 years old. Ang misis ay kinilala si Baby Ana Biwang. Ayon sa PNP, naganap ang paglaslas ng leeg ng biktima habang naroon ang isang kaibigan na mag-asawa na kinilalang si Montasi Usok at pinapanood lamang umano itong ng pangyayari at hindi nakialam habang ginigilitan ng babae ang kanyang mister. Wow. Sa initial investigation, Mayor and Miss Thea, pumayag daw mano ang misis na magduaya ang kanyang mister. Okay. Mag-asawa ng pangalawa. Oo, mag-asawa ng pangalawa. Basta, yung ano dito, condition ng misis, napayagan ni siyang mag-abroad. Oo, okay na sana yon. Kagabi, bago yung insidente, may mas malalim pang dahilan. Muling pinag-usapan ng mag-asawa ang isyu ng duaya, subalit nais ang mister na pera ng kanyang asawa ang gagamiting pambayad sa dowry. Yung dowry sa halagang 50,000 pesos. Hindi pa man daw nakasagot ang asawang babae, bigla manong umiyak ang anak nitong babae, na anak ng babae sa una niyang asawa at sumisenyas na ginalaw siya ng kanyang stepfather, itong ginilitan. Dito nagdilim ang isip ng suspect na si Baby Ana Biwang at nang mahawakan ng sundang, mabilis na ginilitan nito sa leeg ang asawa dahilan ng agaran nitong kamatayan. Agaran namang sumuko sa kapulisan itong Mrs. Mayor and Miss Thea kasama na itong witness na kaibigan nila na naroon nung naganap yung insidente. At sila ipatuloy na inibisigan ngayon ng Sultan Kudarat Municipal Police Station ng Maguindanao del Norte. Yan ang ating patuloy ng mga updates mula sa Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, meron nagkawing-kawing na lakay. Pinakalawan pala yung kanyang stepdaughter. Samantala sa balitang showbiz, Miss Thea. Bini members na sangkot sa viral na video kasama ang ilang miyembro ng GAT nagsalita na. Idetalye mo nga ang showbiz balita na yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Miss Josa. Ano nangyari? Ano yung viral video na yan? I'm so curious. Lakay at Miss Thea, naglabas na ng pahayag ang P-pop girl group na BINI kaugnay sa kontrobersyal na video na nag-viral online kung saan kasama ng ilang miyembro ng grupo ang dalawa sa all-male group na GAT. Kinumpirma ng grupo na ang video ay kuha sa isang pribadong sandali ni na BINI Joanna, Colette at Stacy kasama sina Ethan David at Sean Castro. Sa kabila nito, umani ng batikos ang naturang clip dahil sa umano'y maling mensaheng na iparating nito kung saan may ilang netizens na nagsabing nangungonsinti umano sa grooming ang video. Ayon sa opisyal na pahayag ng grupo, wala silang intensyong makasakit at lubos nilang nauunawaan ang pagkadismaya ng publiko. Inamin ng BINI na nagkamali sila at buong pananagutan nilang tinatanggap ang naging kilos ng kanilang mga miyembro. Bahagi rin ng BINI sina Aya, Maloy, Gwen, Mika at Sheena.
Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bini Josa Cruzat. Yan na. Gugawa na kami ng grupo, Lakay. I will be the leader. Ano Follow the leader. Aha. Boni! Boni o Buni? Ayan. Ang kate. Ay, naka talaga, ha? Ayan, magandang hapon na Kuyang Mayor Len J. Paulino ng Olongapo, ha? Abay, good luck and congrats na. Ayan. Dala pala siya ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Congrats agad yan, Lakay. Yes, pagkat dinala ng ating mga kapatiran sa INC, finish na. Malamang-lamang na ang panalo. Eto, 62% pala. Tapos, 4 ang kalaban. Awanan. Ayan, naiwanan na. Kuyang most worshipful Roland. Magandang hapon po sa si ating Cynthia. At binabati pa natin na happy birthday si Kuyang Ronald Pascua ng TM Calao Masonic Lodge. At binabati natin si Bukal Marcos Mendoza ng Batangas. Binabati ni Kuyang Secretary Illustrious Dong Mendoza, Konsehal Haris Peñano ng Alfonso Cavite, at si Konsehal Mafi Kalimbahin ng Makati City. Manungay, Lakay. Ang palitan ng dollar, 55 pesos and 51 centavos. Wow. Bumawi tayo. Ayan, lumakas ang ating piso dahil kahapon ay 55 pesos and 62 pesos ang palitan. Ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. At ingat mga kuya mga tenga dito sa Friday at ngayong Biyernes. Kompletuhin na yung 12 na kaya. Yes, yung pong iboboto natin sa Lunes. Isulat nyo na po mahabigan. Gawa na kayo ng kodigo dahil mahirap mag-isip, ha? Ang hirap ng multiple choice na ito. Kaya mabuti na yung ready, ha? Tama. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Happy weekend! Maingat sa pagpili ng ating iboboto dahil nakasalalay sa kanila ang kinabukasan ng bayan. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Ura at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time check is brought to you.